tanong pala ko, how was your experience doon sa first mo ng Malaysia and then compare ngayong second time around? Hindi naman... Ay! Ang nagdala is ito talaga. Yung mga outlets sa Singapore, dito kayo mag-outlet sa Malaysia. Oo. Ang daming mura. I have $1 million question. $1 question. Are you happy? Alright guys, so last stop na natin itong Opnik Coffee. Isa sa mga coffee shop na malapit dito sa Chinatown. And umorder ako ng guava lime juice. And this is nasa 16 ringgit. So yun. And look, meron pa silang palibreng rubber ducky. So tara, tingnan na natin. Sobrang nakakapagod yung pinagagawa namin for the whole day, almost full day. Kaya pahinga muna kami dito. Ang cute no? Ayan, okay. Ayan si Brian. Puti na lang, isa lang binili. Tignan lang lang. Ano? Wali. Buti lang, isa na lang binili natin. Dapat magko-coffee kami kasi nag-coffee na kami kanina sa mall, di ba? Sa NU. Bumili na kami ng parang refreshments para malamigan. Hindi naman... Ay! Ang nagdala is ito talaga. No. So at least may souvenir tayo from Opnik, pero wali yung nila, drinks. Ay, sabi ko sa'yo, di ba? Ikaw na lang, ayoko na. Gusto mo ba? Tingnan mo. Tingnan mo lang. Ano ba lasa? Tingnan mo. Para naman chinarot ka kasi color pink. Kasi ano binili na lang natin yung tagpo 4 ringgit sa 7-Eleven kanina. Correct, Yung di ba? watermelon chururut. Oo nga, maganda gusto mo? Wag no! Busog na busog pa tayo. Oo, guys, busog kami sa drink, sa liquid, hindi sa Actually, gusto kasi natin kumain ng Chinese chururut. Oo, kaso, yung nilakad namin, sobrang tiring, nakaka-dehydrate, kaya puro kami tubig. Pangalawang tubig na namin to. Actually, parang parang gusto natin kumain, pero kasi busog na busog pa tayo. Busog pa kami. Parang nandito pa yung kinain ko kanina. Oo, true. Masarap naman, kaso yun nga lang. Sobrang pagod din. Parang gusto lang namin something to Ma-refresh lang. fresh lang. Pero okay naman dito. Ito yung siguro sample natin na dinaan sa aesthetic. Pero hindi ko lang sure yung mga coffee nila ha. Ito pala yung ma-judge natin na wala. Pero nakalagay dun sa nila sa wall. So parang signature nila. Pero wait. Parang wala namang signature. It's not giving. Nandito para manira. No? Hindi, at least para alam nyo na hindi lahat masarap. Oo, totoo. Pero yung coffee baka masarap. Hindi lang namin tinry. Ang gawin nyo na lang, huwag nyo na lang ordering ng in-order mo. Oh, guava lime. Parang wala ko naramdaman na lime. Guava lang. Oh, correct. Tapos very light yung... Very light. Hindi pa siya yung parang refreshing. Para siyang mas mauuhaw ka lalo. Yes. Kasi, ewan ko ba. So anyway. Sarap lang ng ganito, tambay. Correct. Ganito lang. And currently guys, it is 6:38 PM na. Pero sobrang liwanag pa. Yes. Mga ano pa to, 7:40 pa. Parang ganun. Cute. Pili ko naman iuwi na natin to. Pero ang ganda pag nilibot ko. Ayoko na libutin kasi nakakaya naman. Maganda. Kasi parang yung mga umiinom doon kanina parang mga shalala sila. Yung mga, so ibig sabihin, mga parang mukhang mayayaman yung mga umiinom doon. So, Kaya nandito tayo sa pinto. Baka okay yung coffee doon sa kanila. Kaya nandito lang kami sa pinto para go agad. Eto pala, may tanong pala ko. How was your experience doon sa first mo ng Malaysia and then compare ngayong second time around? Sige. I-itemize natin. Kasi Ay, no. may ganun. True. Marami tayong time. Kasi nung first time ko, syempre first time, as in wala akong kaalam-alam sa Malaysia. Even yung search ko pa dati na gay-friendly ba ang Malaysia? Kasi baka biglang makita lang nila kung maarte-arte. Baka bisitahin na ako. Yun yung mga parang perception ko. Yung mga parang ideas ko na ay baka sitahin ako, mga ganon. And then for the food, kasi sa hotel lang ako nag-rely. Oo, nag-rely ng mga food. Which is, marami pa pala talaga. So yun. Yun yung mga parang realization ko. From first time to second time, na maraming pagkain. Katulad ng mga in-introduce mo sa akin, the first time ko rin nakita, okay pala. Tapos, for the attractions, hindi mo na kailangan din talaga magkumuha sa mga package, mga tour. Accessible sa lahat. Lalo na siguro kung may friend ka dito, may sasakyan, you can go kahit saan, di ba? True. Tapos maraming mura.
Maraming mura. Kaya ang parang yung sabi mo nga last time, mas maganda kung uunahin muna ang Malaysia. Malaysia. Tapos, mas maraming time yun sa Malaysia. Nakamura kayo compared sa Singapore. Pagpunta nyo, mahal na lahat. Yes. Tapos alam mo yung, di ba, pabalik-balik. Oo. Diba? Kasi ginagawa ng tao, Singapore talagang puntahan. Yes. Tatawid ng Malaysia, and then babalik. Yes. Kasi hindi na magtatagal sa Malaysia. Yes. Tawiran lang. Pero ang dapat nilang gawin, baliktad. Maraming mura sa Malaysia. Mag 1 day or 2 days na kayo sa Singapore, balik kayo Malaysia. Yes, totoo. Ganun Yun siya. dapat siya, no? Yes. Kasi parang ako, pag iniisip ko, yung 1 week is not enough. Correct. Kasi ang shopping mo pa lang, 2 hanggang 3 araw, tama? Yes. Yung mga outlets sa Singapore, dito kayo mag-outlet sa Malaysia. Oo. Ang daming mura. Kahit yung ordinary malls na yung parang mga local brands, Yes. yung mga pinuntahan natin kanina, isang araw yun. Isang araw talaga siya. Kasi ang Singapore, kaya niyang ilibutin ng 2 araw. Oo, totoo. 3 araw. Tapos dito, kulang ang 1 week kung tutusin. Kaya pwede kayong bumalik na bumalik. Diba hindi ka pa nakapag-genting, hindi ka nakapag-mina? Pero marami na ako napuntahan at mas marami pa. So next time, ang gagawin ko gano'n, mas marami yung time dito sa Malaysia ulit compared sa Singapore. Yes, totoo yan. Kasi kung naghahanap sila ng budget-friendly or budget travel, mag-Singapore and then ano pa nga, Malaysia, di ba? Tagal mo sa Malaysia. Pero kung talagang gusto niya yung Singapore, kahit 2 days or 3 days ka dito sa Malaysia, hindi talaga kakayanin ng 1 day eh. Hindi kaya talaga siya. Imposible talaga siya. Or kaya, posible siya, pagdating mo, Twin Tower, balik ka na agad ng Singapore. Correct. Diba? Hindi kakayanin talaga. Saka simple dito. Ewan ko ba, nasisimplihan na ako talaga sa Malaysia. May simplihan na ako dito. Yan. So guys, sa mga bagong pasok, last day ko na kasi dito kung tutusin sa Malaysia, kaya sinamahan na ako ni Brian. This will be our last kita na this session. Trip, yes. This trip, pero magkikita pa kami syempre every time na pupunta ako sa Malaysia. Yes. Kaya yun. So thank you Brian for your time. Oo naman. Guys, i-follow nyo ha. Oo naman. Oh, di ba yung urong mo siya ng ganyan? Oh. Yan. Ay, ganyan. Ay, ang galing naman pala yan. Diba? Oo naman. Yan. Yan, okay. Oo naman. So ganito, kasi yung in-upload kong about sa OFW in Singapore, maraming natuwa guys. Thank you so much. And ngayon, since may mga nakakasama na tayo mga OFW sa iba't ibang bansa, why not interviewin natin sila or pakinggan natin yung mga kwento ng buhay. Kasi may title ka na. Yes. May ka ng title. Mga Pinoy in Malaysia, ganyan, mga ganun. OFW in Malaysia. Kasi guys, I'm a good listener. Kumbaga, gusto-gusto ko yung mga naririnig yung mga kwento nila. Yung nagiging inspiring ba kung tutuusin, kung bahala kayo kung may-inspired kayo. Pero ayun, at least nakapag-vent out sila sa ganung paraan. Kasi diba, sila lang dito, hindi natin alam kung ang pinagdadaanan nila. Compared sa atin na nasa Pinas tayo, syempre, may kanya-kanyang buhay, kwento ng buhay. Oh, yes. So ito na. Ito na, chika. Ang Ay wait, sino po tumatawa? Ito na to. Wait lang ha. 12 seconds later. Magbabalik po ang... Going back to Honolulu. So yan, I have $1 million question. Ay, ano yung $1 question? Are you happy? Yes. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Ako ano lang, simple life again. Simpleng buhay, and then, simpleng kasiyahan. Yun lang, simpleng buhay, simpleng kasiyahan. Kasi, dati, parang yung perception ko sa buhay is, dahil hindi ko naranasan yung mga bagay na katulad sa iba, yung makabili ng damit. Dati, middle class. Tapos bigla akong naghirap. Dati nung nakakapag-mall lang kami kapag parang walang isang buwan. Siguro every 2 months, every 3 months, sasaglit lang. Ano pa yan sa Grand Central kaya Isipan? Yan lang, dalawa yan. Sa Recto. Dahil ako gusto ko nung dati lagi na lumalabas at nagmamall, sabi ko, tumatak siya sa isip ko na bakit lagi kami umuwi lagi ng maaga? Pag lumaki ako, saka nagkatrabaho ako, sisiguraduhin ko ng linggo-linggo lagi ako nasa mall. Kasi ganun yung mga person, saka pati yung mga laruan, hindi ako nakakabil. Tanda ko yung sa SM Manila, yung mga capsule na Dragon Ball Z, iniiyakan ko yun. Tapos kukurutin ako ng nanay ko kasi nga, iniiyakan ko. Eh wala namang kaming means of, pambili. Sasabihin nun, pag dumating yung tita mo galing sa US, sabihin mo, papabili mo yan. Pero hindi siya nangyayari. Ngayong may trabaho ka na, nabibili mo na gusto mo lahat. Dati, ganun ako na gusto kong bilhin lahat. Kasi nga parang hinahanap yung hindi mo nagawa before. Until na-realize ko one thing na hindi ko siya magagamit. Correct. Nung nag-board ako at tinignan ko yung mga bagay na binili ko,
bakit ako bumili ng mga ganitong bagay na hindi ko naman pala mapapakinabangan? Ito lang naman yung ginagamit ko. So, naging maluho ka. Yes. Yung bili ka lang kung anong gusto mong bili, kahit hindi mo alam kung gagamitin mo o hindi. Yes, until such time na sabi ko, gusto ko na lang ng simpleng buhay. Gusto ko lang maging simple. Kasi 'di ba, parang bili ako ng bili, tapos yung iba hindi naman nagagamit na dapat nagagamit ng ibang tao. So that's the time na tinanggal ko lahat, pati sapatos ko, tinira ko na lang yung gagamitin ko dito. Like, binenta mo. Binenta ko yung iba pinadala ko sa Pilipinas, tapos yung iba, pinamigay ko na. O nga no, regarding pinabigay, sabi mo nga di ba? Na, Sa Thailand. sa Thailand. Yes. Si B. Si B yung nakilala mo. Shoutout kay B na isang Thai. Yes. Pag birthday ko, naghahanap ako dito ng charity. Pero dito kasi sa Malaysia, medyo 50-50. Gawa ng, hindi mo alam kung magiging legal siya or hindi. Okay. Kung ano yung ipapakain mo, mamaya ikaw pa yung Bawal. maging Tama. problema. So ngayon, hindi siya natutuloy. Pati yung mga pati lahat ng mga kahit namin, pati yung mga damit, naghahanap din ako ng charity. Kaso lang, ang hirap, gawa ng parang, alam mo yung parang di ka sure. Maraming restrictions there. Maraming mga restrictions. Rules, Until na, nagsabi sa akin si Bina, Brian, meron ko itong mga damit kasi ang dami-dami mong damit, tingnan mo. Tapos napapansin niya na sa isang buwan hindi ako nag-uulit ng damit. Ang ginawa ko, din-declutter ko lahat. Nagtira lang ako ng lagi kong ginagamit. Binigay ko sa kanya dahil sila B, nasa ano sila, probinsya sila ng Thailand. Southern part of Thailand. Yung mga parang border ng Malaysia. So, maraming farmers. Tapos, hindi sila nakakaranas ng mga, alam mo yung mga magagandang damit. Kasi nga, syempre, di ba, unahin nila yung food, Yes. yung mga necessities, yung mga And basic. di ba, the fact na farmer ang usually pare-pareho lang yung mga damit. Yes. So, naisip ko, ibigay ko sa iyo, B. Ayun, nagbigay ako ng parang yung 5 eco bag. Pumunta si B sa bahay. Tapos, sinatid din namin siya ng Grab. Kasi nga sobrang dami, hindi kaya. Hanggang sa recently siya lang siya umuwi. Tapos, nagagawa daw muna yung mga family niya. Tapos, nagtira sila. Tapos, kada bahay, nagbahay-bahay sila. Tuwang-tuwa yung mga tao. Kasi parang sabi nila, saan mo nakuha ito? Chururut-chururut. Hanggang sa pinabi nila, nagaling ito sa kaibigan ko from the Philippines. Tapos alam mo, gusto nila akong makilala. Kasi ako naman kasi, parang whether may makaalam na ganito yung ginagawa ko or wala, or just nila ako makakaalam nun. Pero ako, bukal talaga sa puso ko na ibigay sa kanila. Hindi ko binigay lahat sa family ko sa Philippines kasi alam ko na may Kaya naman kakayahan. nila. Kaya naman nila. At naranasan na nila yun. Gusto kong maranasan naman ng ibang tao na hindi nakakaranas. Yes. At hindi nila kailangan makilala kung sino yung nagbigay. Mm. Yung damit na nandoon lang na nakatago, ngayon nagagamit na ng ibang tao at iba yung saya na naibigay natin sa kanila. Ganun. Kasi naranasan ko lahat yan. Actually, yan yung gusto ko rin gawin, yung mag-charity. Sa Pilipinas kasi, ang mahirap is ang daming restrictions. At saka at the same time, marami na rin na kasi na parang maraming tumutulong. So parang nung na-open mo yun, naisip ko rin na why not nga no, imbes na mag-charity tayo sa Philippines, pwede mag-charity sa ibang bansa. Sa Na ibang bansa. alam mong mas, ayoko nang sabing mas deserved, pero mas Kailangan. Yes, totoo. parang natuwa nga ako nung sabi mo kay B na sa southern part pa siya ng Thailand, which is second home ko ang Thailand, alam niyo yan. Yes. Parang na-feel ko na, oo nga, no? Why not? Kasi siguro bumili-bili tayo ng mga mumurahing damit, no? Oo, from Thailand. Yeah. Hindi naman natin alam na afford ba nila yung mga ganong bagay. Saka like for example, ngayon na natutuwa ako dahil tuloy-tuloy yung sa pag-vlog mo, di ba? Hindi man mo siya i-vlog or i-vlog mo man siya para at least makita ng ibang tao. Pero yung blessings na pinapanood nila, na hindi nila ini-skip, kasama sila doon, di ba? Kung ikaw lang yung instrument, pero dahil meron kang ganong thinking, and then meron kang way na i-extend yung hand mo while sila nandito na sumusuporta sa'yo, why not gawin mo? Since lagi ka naman nasa Thailand, di ba? Maybe just give 1 day or 2 day. Kasi siya, hindi lang siya dahil for the vlog, di ba? Yun ay parang, mo rin siya, siguro sa give back mo. Yes. Di ba? Give back mo sa Sharing the blessings, kumbaga. Yes. Natuwa rin kasi ako dahil may kakilala ko. Kasi ako naman, wala akong kilala sa Thailand. totoo. So parang nagkaroon ako ng idea na oo nga, kailangan may kakilala ka para at least siya yung maging middleman mo. Yes. Para kahit hindi ka naman pakilala, di ba? Oo, totoo. Pwede talaga.
Di ba ako rin, isa rin yan sa mga gusto kong mangyari na if ever na kumikita na tayo sa pag-YouTube, lalo na sobra-sobra talaga yung pera. Yan ang isa sa mga gusto kong gawin. Kasi syempre, di ba, give back talaga. Dahil hindi lahat ng pera is para sa'yo. At mas maganda na i-share mo siya dahil alam mo na may mapapasaya kang ibang tao. Di ba? Hindi man ganun kalaki, pero iba yung pag naalala ka nila. Yes, tama. Diba? Correct. Hindi nila makakalimutan sa buhay nila yun. Diba na parang, may isang Pilipino na nagbigay sa akin, itong damit na to, galing to sa isang Pilipino. Exactly. Diba? Nakakatuwa. May remembrance. Kahit hindi ka nila nakita in person, at least alam nila may nagbigay. Totoo. Saka alam mo yun, parang may isip mo yung mga ganyang bagay dahil pinagdaanan mo. Marami ka mga pinagdaanan na hirap sa buhay eh. Hindi lang naman yung para, like for example, naging successful ka, di ba? Marami ka pinagdaanan kaya ka nakakapag-isip ng mga ganyan. Yes, totoo. Kasi alam mo yung pinagdaanan nila, napagdaanan mo rin. Yes, totoo. Galing ka doon. Yes, totoo. Correct yan. Yun kasi guys yung gusto ko mangyari. Every time na mamamit tayo, kasi yung iba for sure, baka misinterpret nyo, ay, ang ingay-ingay ni Bryle, baka may mag-judge agad sa inyo. At least, makilala nyo sa ganitong paraan, di ba? Na huwag tayo maging judger. Di actually ako, maingay ako. Ito yung personality ko. But behind my personality, marami yung mga kwento na... Yes, exactly. Marami akong kwento. Kaya parang gusto kong i-open tong vlog natin. At least makilala nyo naman si Bryle. Kasi may mga nakakasama akong iba na mga content creator din. Pero hindi ko napapangalanan. Sinasabi nung sa comment, ang plastic niya, yung mga ganun na iwasan natin yung pan-judge. So at least gusto nyo kong makilala. So ganito, syempre nakwento mo na yung pinagdaanan mo before. Si Ate Mary na from Singapore, nagkwento siya sa akin ng buhay niya. So at least, yeah. So okay lang ba ikwento mo sa kanila kung paano ka nag-start na like from zero or sabihin natin from Philippines, paano ka napunta dito sa Malaysia? For like 12 years, paano ka umabot ng 12 years? Oo naman. Ayan, Oo naman, wala namang masama doon. Kumbaga, depende na lang yan sa inyo, ha? So, bali guys, yung ikukwento, syempre, makikinig lang tayo, ha? Huwag tayong man-judge. And based naman sa experience na lahat yun. So, maganda kasi yung kwento niya, pang MMK. But I'm ready kung i-judge nyo ko kasi syempre, nailahad din. Hindi naman, oo. Ay, Okay lang yan. Ang maganda lang sa community ng Empinatics, ang babae, mga professional, and talaga nakikinig din sila. So, ayun. Saya. So, ayun. Ano yung pinagdaanan mo from Philippines? So, may work ka ba dati bago ka napunta dito? Sa Philippines, graduate ako ng college ng education ng 2012. Nagkatrabaho ko sa Philippines ng almost 2 years. And then, after that, 2014, if I'm not mistaken, 2014, oo. Di ba tanda? Grabe. 2014, pumunta kami dito. Nag-tour lang kami for 5 days. And then, na-inlove ako sa bansa. Pero hindi na ako kaibigan that time na nag-apply for work and nakapasa. So, nagkaroon ako ng idea na why not i-try ko kasi madaming opportunity and ganun yung process dito sa Malaysia. Yeah, kasi before guys, like 2012, kasagsagan nung dito sa Malaysia, naghanap sila ng mga Filipinos or mas mga Pinoy na pwedeng pumasok sa call center. BPO. Nauso yun. Aware din ako nung time na yun kasi 2012 din ako nag-start mag-work. So, kumbaga parang ini-establish nila yung BPO industry dito pero meron lang iilan na mga companies. So that time, ang sabi ko naman, sige, try natin. After nung 13th month, umalis na ako, hindi ako nag-resign. Oo, kinuha ko lang yung 13th month para makuha ko lang yung pera ko. Kasi may budget ka. From June to November, talagang nagtipid ako ng pagkain. Alam mo yun, sa ministat yung mga chicken nuggets. Yes. Yun lang. Tapos may kanin or siomai with rice. Basta kailangan ipitin ko yung sahod ko. And then, kinalkula ko na lahat. Sa madaling salita, nakapag-second flight ako dito sa Malaysia. And then, that's the time na, nag-apply na. That time, nung year na yun, crackdown pa dito sa Malaysia. And that's the time na pati bahay, kondo, binubulabog talaga. Pati bus, check kung kung may resume ka. So, Kung may resume ka dala, ligwak ka, makukulong ka. Kasi syempre, turista ka. Kasi dito, uso talaga yung spot check, Yes. like surprise check, Lahat. para malaman kung legal ka nandito o hindi. Yes, and that year, meron silang crackdown na talagang massive deportation. Kailangan nilang linisin ng Malaysia. Luckily, never ko yun na-experience, but yung first 5 days ko,
kung nag-check-in kami sa Chinatown. Chinatown. Nakakala namin pagdating namin dito, meron na kami agad makukuha ang trabaho. Kasi nga katulad nung sa kaibigan namin. Start. So nag-start kami na mag-apply sa mga restaurant. Kaso lang, ang nangyayari, hindi kami tinatanggap. Kasi nga, sinasabi nila, pero quota, sila mismo nagsabi na parang mas mukha pa daw kami yung may-ari. Okay. And then meron din mga ibang restaurant na, sige, tatanggapin namin kayo ngayon, pero kung ano mangyari sa inyo, labas sila, mahuli kayo, wala kaming pakialam. Okay. So, syempre, ayaw namin ng gano'n. So, natapos yung 5 days namin sa hotel, pumunta kami ng Putrajaya, which is yung kaibigan kong nag-apply, naging legal, nagkaroon ng POEA, basta, naging legal yung process niya, doon sila sa Putrajaya, kasi doon siya nakatira. O, ang layo nun sa KL, di ba? Yun yung pinuntahan natin. Sa sofa lang kami natutulog. At may oras lang yun. Kasi syempre, may kanya-kanya silang room. Eh kami nakikibahin na lang. Okay. Tapos, nag-apply kami sa ibang BPO, like for example, si Aegis, wala pang available na Filipino position. Tapos sa iba, nakapag-apply, di kami nakapasa kami, kaso lang, walang available na visa kasi December na yun eh. Di ba November 13th month? Lumapag kami dito sa Malaysia ng December, and dito pala sa Malaysia, meron lang siyang allocated per year na visa number. So like for example, sa isang kumpanya, 10 visa, pag naubos niyo yung 10 visa, magre-refresh lang siya by January. Okay. So even though nakapasa kami dun sa isa, ligwak pa din. Oo, kasi nga, Wala nang available na visa. Yes. Yes. So anong nangyari niyan, kailangan namin umexit ng Thailand, which is ganun talaga yung magawain. Meron kang option na kung gusto mo na magmatapang ka, ikaw mag-isa umalis. Correct. Babalik ka din na mag-isa umalis. Other option is, may agent, babayaran mo siya. Susunduin ka sa border ng Malaysia hanggang Thailand to Malaysia. Malaysia pabalik. Safe ka. Magkano yun? Mga nasa 500 ringgit for 30 days. Another chunk ng 30 days para makapasok ka lang dyan. Ginawa namin ng jowa ko, hindi. Kuha ng mapa ng Thailand, backpack, pasok. Ang nangyari, hindi doon nag-start ang eksena. Napunta kami ng Butterbird kasi ang gusto namin makapunta kami ng Bangkok. Eh, sa Butterbird, sa May Penang, meron doong train from Malaysia papunta ng Bangkok. Akala namin every hour. So, syempre, tanga-tanga si Bakla nung una. Pagdating namin doon, mag-alas 6 na, wala nang train. Limited na lang ang budget namin. So, no choice. Umikot kami ng Penang. Nakanap kami ng sobrang, may nakakatakot na hotel dahil madaling araw, babalik kami sa terminal noon. Correct. Meron naman daw doon minivan papunta ng Thailand para mag-cross border kami. Papunta ng Hat Yai. Okay. So that's the time na, okay, sige, balik na kami ng umaga. And takot na takot kami kasi nga syempre, alam namin na exit kami. Pero sa mga katulad natin na mga nagpapangahas, di ba? Pero ito wag niyong gagawin. Ito ay sinishare ko lang kasi ito yung experience ko. And that was before, guys. Like way back Yes. 2014, yung kasagsagan talaga ng mga Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang bansa. Yes. And ito yung pinakamasarap na maririnig mo sa buong buhay mo. Yung chop. Pak, exit ng Malaysia. Tapos sakay ng van, 5 minutes, border ng Thailand. Chop. It means wala akong agent. Punta kami ng Hat Yai. Dahil gusto nga namin magbakasyon din, pumunta kami ng Krabi. For 3 days. Tapos, sa madaling salita, naka 3 days kami sa Thailand, limited ang budget. Nakabili na kami ng ticket ng bus from Hat Yai papunta ng KL, and that's December 24. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Meron kami sticky rice, saka yung matigas na manok. Para magiging dinner namin while going back to, balik sa KL. So, eto na. Now, from Hat Yai, ayun ang immigration ng Thailand. Chak! Ang sarap sa paningin, sa pandinig, di ba? Kasi syempre, nakalabas tayo ng Thailand, pasok ka sa banga. So, ito na. Balik ka ng bus. Tapos, 5 minutes, baba ulit. Immigration ng Malaysia. Dito na kami parang sabi namin, sana makapasok ulit. Pero kasi talaga makakapasok ka talaga. Kasi nga syempre, visa free tayo sa Malaysia, but discretion pa rin nila. Ng IO, yes. So, ayan na, dalawa lang siya noon. Luma pa yung immigration doon. So, ayan na. Tapos tinignan, Philippines, dito kayo, pinapunta kami doon. Parang meron na. Tapos ayun, napawasok na kami. Tapos sabi ng immigration, no. Hindi kayo makakapasok ng Malaysia, wala kayong return ticket. Kung gusto nyo makapasok ng Malaysia, bigyan nyo ako ng return ticket. KL to Manila. Basta return ticket. Basta return ticket. Oo. Ang siste, wala kami mapakitang ticket. Kasi wala talaga.
Kasi napaso na yung Correct. flight namin. Oo, kasi nga, More iba than- talaga yung balak Oo, hindi talaga for tourist Oo. purposes. So ayun, iniwanan kami ng bus. Iniwanan kami ng bus at natitira na lang pera namin is more than 100 baht. Sa kami dalawang jowa kami. Hanggang sa naiinis na ako kasi sabi ko, December 24, chururut, chururut. Bakit hindi niyo ako pinapasok? Kahit naganta ko, ganyan. Wala akong nagawa. Hanggang sa tinuro ako sa Tourism Malaysia. Sa Tourism Malaysia, nag-explain ako and then naintindihan na nila na yes, it's December 24. And ito yung importante, gawa nga ng Christmas Eve. Grabe, Pasko yun, guys. Pasko. Christmas Eve. Oo. Tapos, hindi kami makapaniwala na, okay, sige, ganito na lang. Tinulungan kami ng 3 Malaysians Sa na tourism. babae. Yun sa tourism to. Yes, binook nila kami ng ticket. Pinaserox na nila yung passports namin. And then sabi naman namin, transfer namin yung pera. Kasi dito sa Malaysia, pwede mag-transfer bank to Yes. sa application. Kaso sila mo nagumastos. Correct. Diba pinagkatiwalaan Ang galing nila naman, ang bait naman nila. And then in-assist nila kami papunta ng immigration. Natatakang kami, pero may nakalagay na kung hanggang kailan lang Kailan yung ka flight namin. Yung flight kasi namin nung natatandaan ko is January 13. Okay. So meron lang kami 13 days. So ibig sabihin, nakapasok kami ng Malaysia. At ang maganda doon, sobrang in-assist kami kasi parang awang-awa sila, parang exhausted na kami. Dinala kami sa bus stop nung mga Malay, binila kami ng KFC, and then, inatid kami sa bus. Sila pag bumasok ng KFC sa kanong bus papunta ng KL, and then, kinain namin ng jowa ko yung, yung KFC nung gabi, and then, That's Christmas na. Sabi lang namin, Oh my God, nakakaiyak. Tapos umiyak na ako. Umiyak na ako Grabe that time. naman. Yung hindi ko nararanasan ng mga ganun. Tapos sabi ko, ganito pala. And then, nung nakarating kami ng KL December 25, balik kami ng Putrajaya, nag-celebrate lang kami, hinandaan kami ng mga kaibigan, ng mga housemate namin. Hindi namin talaga sila kaibigan, yung isa lang. Hanggang sa naging kaibigan na namin sila. Pero hindi pa dyan nagtatapos kasi ang daming challenges. Dahil wala na kaming pera, sinasabi namin sa mga family namin na meron na kami trabaho, Pero wala. wala. Kasi ayaw nyo sila mag-isip. Ma-disappoint. Mas-stress din. Mas stress din. Kung tapos sabi lang namin, meron na kami sahod, meron sa sahod kami next month, chururut, pero wala talaga. Alam mo yung parang desperado ka na magkaroon ka na, bakit itong janitor nakakapagtrabaho dito, meron silang visa, bakit sila meron sila, bakit tayo wala? Hanggang sa nakaka 1 week na higit na. So na-trauma na kami na, wala na kaming pera eh. Na-trauma na kami na, kailangan meron naman kami pang-exit. Hanggang sa, meron kami na-applyan na parang burger restaurant. Si partner yung sa cook, tapos ako, tagalinis, yung server, ganyan. Nasa Putrajaya kami, nakaligo na kami, tapos meron na kaming backpack. Hanggang sa natingin na kami na, pupunta ba tayo? Sabi ko, ayoko. Tapos sabi niya siya din, ayoko. Huwag na tayong pumunta, huwag na tayong tumuloy, kaya pa natin to. Hanggang sa, dumating yung mga ibang araw na, eto na, yung magsasain kami sa isang rice cooker, kanin, saan yung mga mamak, syempre sabi mo na tinatakalan. Yes. Isang ulang, almusal, tanghalian, hapunan. Pero syempre, meron pa rin naman kami nakukuha pagkain doon sa mga housemates. Kasi Tumutulong sa inyo. tutulong din sila. Pero most of the time, ganun. Tapos yung hotdog na sinasabi ko sa'yo na isang pack na lasang papel, naranasan namin yan. Tapos yung Maggi curry na hindi ko kayang kainin, nakain ko yan. Umiiyak ako habang kinakain ko siya. Kasi sabi ko, hindi ko siya nararanasan sa Pilipinas kasi hindi naman ganun yung lifestyle. Correct. Tapos nakaiga kami. Minsan sabihin ko na, kaya pa ba natin? Uwi na tayo. Hindi ko na kaya. Tapos biglang magbabago yung isip ko na, ay hindi. Kaya natin to. Lagpas na tayo na kung saan-saan. Dami yun ang pinagdaanan. Yes! Hanggang sa tumawag to si Aegis. Kailangan namin ng 300 na Pinoy. Dali-dali kami, nag-interview, finally. Tapos, ibig sabihin, pasok kami sa banga. And, pa-process ang visa, and then once na ma-process ang visa, diretso naman sa POEA dito sa embassy ng Malaysia. Pero meron na namang problema. Tandaan nyo yung may chop nung pagbalik namin na hanggang January 13. January 13. Yes. Even though 30 days yung binigay sa amin chop, pero kasi follow the ticket siya. Nakatag sa IO. Na hanggang January 13 lang kayo. kami, even 30 days. So sinabihan kami ng HR, 4 kami na na-hired sa Aegis, tapos kailangan namin ngayon na
kailangan ngayong gabi umalis kayo para umaga, habol pa ng January 11. Saan kayo pinapa-exit? Pina-exit kami doon sa Going Thailand ulit? Thailand, yes. Okay. Doon sa regular na exitan. So ito na, buti na lang may sasakyan yung isa naming kasamahan. In that time, ang hirap kasi, bawat kanto na malapit na sa border, may mga police sa mga checkpoint. So minsan nagtutulog kami ganyan, para hindi lang kami mapansin, hindi rin kami makita. So madaling salita, nandun kami, malapit na sa border. Yung grabe yung kaban nyo noon. Siyempre, Yes. every time na may checkpoint, baka, Oo, diba? Kasi nga, checkan. Kasi konti na lang yung araw, dalawa na lang Oo. Kasi gabi kami umalis. So, ang travel time papunta ng Thailand is 8 to 9 hours. So, pagpatak na madaling araw, another, ibang araw na siya. So, ibig sabihin, kung 10 kami pinapaalis, 11 ang 11. dating namin doon. O, 13 na kami, pare-parehas kaming 13 eh. Ayun, hanggang sa, gumamit kami ng agent, kasi nga, ayaw na namin yung parang magpapangahas. okay. Kasi kailangan na itong sure. Kasi ito lang, alam namin na ito na yung last na mag-exit kami. Kasi nga, pagbalik namin, process na May ng pre- visa. so, parang last chance nyo na yun. Oh, still, sa last experience for exit. Kasi nga, magiging legal na kami. Correct. Gawa ka ng pagbalik namin, meron na kami visa. Ganun na lang naman yung inaantay eh. Kasi dito, kailangan more than 2 weeks ang valid visa mo para mag-process siya for professional visa. So, ayun. Nandun na kami sa antay ng agent. Tapos, nag-contribute yung mga kaibigan namin para mabuo yung 500 ringgit namin ng partner ko. Per head? Yes, per head. Wala na. Donate na. Ito. Yung mga housemate, yung tinanala sa Mga Pinoy Putrajaya, to. tapos yung mga Pinoy. Pinoy, oo. Tinulungan nila kami, kaya hindi ko sila nakakalimutan at binabalik-balikan ko sila. Alam niyo yan kung napapanood nyo to. And then, tinignan ng passport, dinala kami sa ibang exitan. Parang dalawang bundok yung dinaanan namin na parang anytime babagsak yung ranger ng sasakyan. So dinala na kayo ng guide? Parang Yes, ng agent. Agent. So, sinakay kayo, pero hindi talaga sa pinaka-normal na bordera. Oo. Dahil mayroong sulat sa amin na hanggang 13 lang. So parang Sabi, talagang tinakas pa kayo oo, muna. sa tagong border Tagong ng border. Malaysia at saka ng So Thailand. parang kuntsaba na nila yun. Yes, may mga parang elephant sanctuary na doon. Saka lang takot na takot ako nun kasi talagang hindi siya sementado. Saka ang liit lang yung daan na parang anytime, pag nagkamali siya, patay kami. Tapos gabi pa to? Hindi, tanghali naman. Tanghali Pero naman. alam mo yung parang yung mga usok-usok na yung daan kasi nga, di ba, Bundok-bundok bundok talaga. na. Ako natakot ako, pero ayun, nakasurvive naman, naka-exit ng Thailand, tapos nag-stay ng konti sa Thailand ng 2 araw, and then nakabalik ng Malaysia. And that's the time na na-process na yung visa namin. And then nag-start na kami ng work. Hindi pa rin doon nagtatapos kasi wala na nga din kaming pera. So ngayon, uwian kami ng Putrajaya. So mangyayari niyan, wala rin kami masyadong damit. Ang eksena niyan, from Kailan to Putrajaya, makakauwi kami ng bahay ng mga 11 p.m. Kasi ang out namin 6 a.m. So kailang work nyo? Oo. Ang tinutuloy nyo Putrajaya? Yes, actually sa Selangor kami, pero malapit, border lang siya ng KL. Tapos sa Putrajaya, ang layo. Correct. Tapos bus lang noon. Mag-aantay ka ng bus every hour. From Putrajaya, meron pang sa Cyberjaya kasi doon kami nakatira. Eh yung Cyberjaya, 1 oras ang kada, Daan. ng bus. So nakakarating kami ng jowa ko ng 11. Tapos, maglalaba kami ng damit. Tapos makakatulog kami mga alas 2 na ng madaling araw. Tapos gigising kami ng 5 kasi ang pasok namin 9 a.m. Kasi kailangan namin makatch up yung unang bus ng 6 a.m. Yeah. So for the whole month, ganun. Tapos, ang pagkain lang namin yun yung nasi lemak. Noong una hindi ko siya kaya kainin, yung kinain mo kanina. Kasi nga weird siya eh. Sa daan pa yun. 1 ringgit. Makakasurvive ka nun. Tapos hanggang sa na-adapt ko na siya na kainin. At hindi pa dyan nagtatapos kasi wala pa kaming bahay. Diba? Doon pa rin kami sa Putrajaya. Ngayon, naawa na sa amin yung ibang Pinoy na nagtatrabaho doon sa Aegis. Dito na lang kayo muna sa amin. Lagyan niyo muna yung gamit nyo doon, pero maglagay na kayo ng gamit nyo pang 1 week para hindi na kayo mag-uwi ng Over weekend na Putrajaya. Oo, wala naman kayong babayaran. Kahit yung kuryente, tubig na lang, ganyan. Basta kasi gagamitin nyo naman. Medyo nag-agree na kami para sa unang sahod. Kasi hindi pa namin kayang umupa ng kwarto dito. Kasi dito sa Malaysia, kailangan mong bayad ng 3.5 months na deposito. Eh, hindi ka pa naman makakabayad kasi nga may mga utang ka pa sa Pilipinas na ilang pera mo dito sa Malaysia.
So, hindi namin alam kung anong uunahin. Kailangan hatiin. Correct. So, ibig sabihin, umabot kami ng 2 buwan na nakatira kami doon sa mga umampun sa amin na kasamahan namin. Doon lang kami sa gilid ng ama niya. Walang aircon. Ano lang, electric fan lang. Pero nakasurvive kami until na nagkaroon kami ng sariling bahay na, yung sariling kwarto, naging masaya. But after few months na akala ko okay na as an OFW, that's the time na na-diagnose naman yung mama ko ng cancer sa breast. And then, that's the time na parang hindi kasya ng pera. Hindi pa ganun kalaki yung sahod namin noon, mga nasa 3,500 ringgit lang ang basic. Tapos siguro 500, pagpalagi mo ng mga nasa 4,000 plus ringgit lang ang aming sahod. Bahay, tubig, pagkain mo dito. Pero nangyayari, pinapadala ko mga 2,000, 3,000 ringgit. Matitira sa akin 1,000 pang upa ng bahay. Tapos, pagkain matitira sa akin siguro mga 300 ringgit. Ano ko ng leche flan. Na-introduce ko yung leche flan sa mga, sa office namin. Para meron lang extra. Tapos, nataningan yung mama ko ng 6 months. Pinakamatagal Kasi na. stage 4 na ba? Oo, hanggang sa nagpunta ng spinal cord, nagpunta ng, Kumalat na. ng brain. Tapos, every time uwi ako ng Pilipinas, wala akong pera. Basta nakapambahay lang ako, chinelas. Takbo kasi hindi ko alam kung ito na ba. Tapos, hanggang sa nalaman na ng company ko, pinag-advance na ako ng sahod. Hanggang sa nabaon ako sa utang. Nag-post ako dito sa Malaysia. Kaya sabi ko sa'yo, kahit pa paano kilala ako dito kasi nangyay ako ng tulong, pupunta ako sa simbahan. May darating pala yung time na yun na parang sabihin mo na hindi nakakahiya. Correct. Wala ka nang hiya Wala kasi ka nang hiya. yung goal mo is kailangan may provide Provide ka. akong pera dahil kailangan ng pera. Correct. Yung doon talaga papasok yung malakas na yung loob mo eh. Kasi wala ka ng Oo. ibang options. Saka kailangan mong kumilos. Yes. Hindi para sa'yo dahil kailangan ko ma-extend yung buhay ng nanay ko. Ganon. Tapos, wala akong pabili ng ticket, emergency. Sabi ng mga housemate ko, yung mga panibago kong housemate, umuwi ka na, sagot na namin yung ticket ko. Umuwi ako, diretso ko ng emergency. Hindi nakamatindi nun, yung may mga aparatos pa yung nanay ko, yung sumasabay sa hinga, ay di, alam mo, pumunta sa utak ko yung hanggang sa parang bubagsak ako, pero sabi ko, lalaban ako para sa nanay. Hanggang sa, dumating na yung time na parang, huling uwi ko, before mamatay yung mami ko na birthday niya, hindi niya na ako nakikilala, ganyan, parang na ako, at hindi mo na ako nakikilala, ganyan. Birthday niya, sabi namin, sige, paghandaan natin, umuwi din yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Yung pag-uwi ko pa, napunta pa siya sa emergency room na naman. But after a few days, nakabalik siya, and then nakaselebrate kami ng birthday niya na parang wala na, hindi na rin niya naiintindihan ng lahat. Kumbaga parang kasi siya projected ka sa gamot, ganyan. After ng birthday niya na nasa Pilipinas kami, kinabukasan may check-up siya. Pagka-uwi niya ng bahay, nag-seizure ang nanay ko. Kala ko sa mga teleserye lang siya. Hindi ako umiiyak that time. Pero nung nakita ko yung nanay ko na gano'n, inakyat namin sa taas kasi doon yung aircon, chururo. Nabit-bit ko ang nanay ko from second floor hanggang sa sasakyan. Dinerecho ng kapatid ko hanggang sa pumunta kami sa ospital, sabi ko, kaya ko pa ba? Parang sabi ko, hindi ko na kaya na nakikita ng gano'n. Tapos kakarating ko lang ng Pilipinas ulit para mag-celebrate, magpahinga. Ako yung OFW na hindi ko naranasan yung uwi na nagse-celebrate ng bonggang-bongga. Kasi, uwi ako ng Pilipinas na lagi na may sakit ng nanay. Nalaman ko lang sa mga kaibigan ng mami ko na nung umalis daw ako ng Philippines, iyak daw ng nanay ko. Kasi favorite niya ako at meron kaming date every weekend. Ako na lang yung naaasahan niya na para makakasama niya. And syempre, masakit yun dahil ako pati yung bunso. And then pag-uwi ko lang ng Malaysia, ilang days lang, sabi ng nanay ko sa mga kapatid ko, dalhin niyo na ako sa doktor. Sabi ko, sige, dali na sa ospital. Tapos, kailangan na salingan ng dugo kasi hindi na daw mahanap yung veins. Nagpahanap kami ng dugo. Like, kung ano pang mga option, ilaban nyo. Pero kung ang nanay ko ang ayaw na, huwag na. Hanggang sa dumating yung time na nasa trabaho ako. Siyempre, BPO ako, nagpapalsa ko noon. Nakamonitor ako kasi alam ko parang may nararamdaman na akong something. So, that's the time na yung araw na yun,
nagko-calls ako. Nakabukas yung Facebook ko sa office. Alam naman ng mga ng operations. Sabi ko, kailangan ko malaman kasi medyo delikado ang sitwasyon ng bata. Habang nagko-call ako, sabi, nalaman ko na wala na. Tapos nagko-calls ako. Ang ginawa ko, ma'am, sorry po, kailangan ko i-end yung call or i-transfer yung call kasi yung mami ko is patay na. Tapos, tinransfer ko, umalis ako, punta ko na lang, ako na parang bata. Uuwi ako talaga na parang bata na parang sabi ko, bakit? Pero dumating din yung time na sabi ko, kailan mamamatay yung nanay ko? Kasi napapagod na din ako, wala na natira sa akin. Siguro yung pagod, pero bumalik ulit siya na hindi pa pwede. Nung nalaman ko namatay yung nanay ko, iyak ako, nakiyak sa locker sa office. And that's the time nung sabi ko, hindi, kailangan ko maging matapang. Tapos ng luha, balik sa floor, nag-go headset. Brian, maglakad ka na. Tapos, nasa time na, niyakap ako ng mga kasamahan ko na, Brian, parang, sige na, umuwi ka na ng Philippines. And then wala pa akong sahod na kasi August 29 ata or 30. Hindi, August 30 namatay yung nanay ko. And every katapusan lang yung sahod. Tapos wala akong sahod. Wala talaga ako sa... Kasi di pa nagka-advance payment ako noon. Nag-aantay ako ng napabuhuloy ng mga kaibigan ko. Tapos hindi pa ako nakauwi nung kinabukasan kasi nga wala ng flight ang mahal. Nakauwi pa ako ng Philippines ng after 2 days. Tapos ang ining ng nanay ko doon sa Tondo sa may dulce. And then nasumandong sa akin mga kaibigan ko. Tapos sabi ko ayoko pang pumunta doon, ayoko makita yung mami ko kasi nga hindi ako ready. Pero ayun, hanggang sa ayun na, nakita ko na, ganyan. Tapos, hanggang sa, ayan na, ito na ako ngayon. Kumbaga parang, pag tinatanong ko ano naging investment ko for the past 6 years, 5 years, yung mama ko. Kasi sa sarili ko, wala akong naging investment. Tapos, ngayon na lang ako bumabawi. Yung pagta-travel, nakikita ko lang siya sa ibang tao, which is isa siya sa mga pinapangarap ko. Whether may camera or wala, isa siya sa pinangarap ko kasi nakita ko yung mga ibang tao na na-enjoy nila at isa yan sa mga gusto ko. Kaya dito naman ako dinala ng tadhana na dati may mga vlogs ako, vlogger wannabe, kasi nga gusto ko na pag sumikat ako, nagkaroon ako ng pera sa YouTube, yung mga hindi naranasan ng nanay ko na care, saka yung nakikita ng nanay ko na nagbibigay pa rin siya ng pagkain sa PGH kasi pumipila siya ng chemo, ganyan. Gusto ko, magbibigay din ako doon. Kumbaga parang isi-share ko yung mga blessings na makukuha ko dahil gusto kong tumulong. Kasi gusto kong maranasan nila kahit paano na may tumutulong sa kanila at hindi sila mahihirapan kahit paano, unlike nung sa nanay ko. Kaya sinasabi ko na parang simple life, pero dahil nga for the past few years, hindi ko naranasan ang pagiging yung meron kang pera sa as OFW, ngayon na lang. And then, ito rin yung time na nakapag-travel na ako, pero iniisip ko pa rin talaga kung magkano yung gagastusin ko kasi ayoko rin gumastos ng malaki. Ayun, ayan lang, yung kumbaga, ngayon ko na lang na-fulfill yung mga pangarap ko and naniwala din naman ako sa Diyos na meron talagang right timing. Kumbaga, hindi pa pwede na lagi lang sa family mo. Dumating na ako sa point na nakapagbigay ako sa family ko, hindi naman na ako siguro naging madamo. Siguro time naman para sa sarili ko. At kung ano yung gusto ko, sana mapagbigyan naman ako. Kaya ayan, yung mga travel vlogs ko, sinishare ko siya. Even though sobrang lively ko, ganyan. Meron naman akong kwento and facts about me doon sa YouTube channel ko. And then, ayan, nakwento ko na rin naman nga, but not to the extent na super deep, parang dive natin. Ayun, sorry, naiyak si Bakla. Okay lang. Pero alam It's mo, part of it.
grabe talaga yung pinagdaanan ko. And I must say din na Pinalakas ka ng tadhana. tadhana, yes. Naging malakas ka, for sure. And I hope na yung parang, syempre, yung naranasan ko, kung hindi man maging inspiration sa inyo, di ba? At least, di ba, kahit pa paano, Hindi lahat ng masaya na nakikita nyo sa camera is yun na. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdaanan. Saka gusto ko din ipakita na sa mga OFW, hindi imposible ang mag-travel. Ako na OFW, nakakapag-travel ako dahil gusto ko sa ngayon unahin na yung sarili ko. So kung may time na makapag-tabi ka sa sarili mo and at the same time, pasahin mo yung sarili mo, deserve mo yan. As long as alam mo na tapos ka na sa responsibilidad mo. Diba? Ayun lang, saka hindi imposible na makapag-travel ang isang OFW na katulad ko. Na kaya ako, katulad nyo, naiingit ako minsan na syempre kayo nakakapag-travel kayo ng ganito. Ako, gustuhin ko man pero hindi pa sa ngayon. At naniniwala ulit ako, meron pa rin right timing for me. At hindi ako magsasawa na mag-antay. Darating ka rin doon. Hindi ako magsasawa mag-antay. Hindi tayo pare-pareho ng time to shine. Yes. Darating din yung moment. Kahit yung mga 40s, 50s, hindi nyo alam kung Doon pa lang diba? darating yung moment ninyo. Oo, kaya hindi ako nagsasawang mag-antay. At hindi rin ako nagsasawa na magpasaya ng tao. Dahil ang gusto ko lang talaga, good vibes and for Yes. positive vibes lang. Yun lang ang gusto kong ipakita. Yun lang talaga. Wala nang iba pa. Kailangan din naman na maging equipped din ako pagdating sa ganito, diba? And thank you very much, Mark. Thank Oo. you. Thank you, Mark. Thank you for sharing. Oo. Ikaw yung pangalawang travel vlogger na nakita ko besides kay Go With Mel sa kay Enzo. Pero ikaw yung pinakamatagal na nakasama. Sabi ko nga parang sa isip-isip ko na parang mamimiss kita, Yes. masisepa. Oh my God, next year pa rin ito babalik. Hindi, ganun naman talaga. May usapan kami guys na pag nag-Bangkok sila, Yes. pag nag-Bangkok sila, Oo, yes. sasabay ako sa kanila. Pero yung yung parang sabi ko, ay, ganun naman talaga ang buhay, wala naman talaga. Even yung mga guys, may mga naging ka-close na ako sa Boracay, na every night akong kasama. So, sepangs din sila nung umalis ako. Oo, ganyan talaga. Saka kasi syempre di ba, hindi naman lahat ng tao madaling makapunta dito sa Malaysia. Correct. So, actually, ayoko nga mag-promote ng sa YouTube channel, di ba? Ang gusto ko lang is ma-promote si Malaysia dahil just to give back to this country na tumanggap sa akin. Yes, so sobrang dami mong pinagdaanan. Sobrang thankful ka kay Malaysia. At yung opportunity, gusto ko lang na ma-share why not Malaysia? Why you should choose Malaysia? Diba? And also, shoutout mo yun sa mga taong naging part ng buhay Oo naman, yes. before. Yung Correct. tumulong talaga sa'yo. Shoutout kung kilala mo pa sila. Oo, kila City, kay Nuhaira, yan, sila yung mga tumulong sa akin, yung mga nag-book ng ticket, and also doon kila Ate Jen, kila Chicks na nasa Canada na, yung isa nasa UK na, di ba? Si Aliana, na lagi nagbibigay sa amin ng baon before pa kami magkaroon ng sahod for 1 month, kila Jusil, kay Ate Glads na nagpatuloy sa bahay nila dito sa Selangor para hindi na kami mahirapan. Sila yung mga taong tumulong sa amin na magpasimula dito sa Malaysia. Yan yung magandang mga kwento guys na naririnig natin na may hope pa rin at saka maraming mababait pa rin talagang mga Pilipino at ibang lahi. Yung hindi tayo talaga separated by country but still in one heart pa rin tayo. For humanity na. For humanity. Talaga. Kaya alam mo, every time na meron kailangan tulungan, kailangan na i-assist, ganyan, ready ako as long as kaya ko. As long as kaya ko. Minsan nga, parang wala na rin. Pero sige, kasi kailangan di ba? Dumating ako sa sitwasyon na ganyan na halos wala akong pera. Ngayon pa ba na established ka na? Stable Diba? ka na eh. Yes, correct. Diba? Diba? Another OFW moment guys here in Malaysia. Expect nyo may ganyan na tayo kasi natutuwa ko dahil tignan nyo nakakapag-vent out sila. Tsaka ito lang yung parang pinaka-platform nila para maglabas ng mga napag-ano nila. Yung kumukuha kung sila kumukuha ng lakas ng loob. Yeah. Which is for the others, baka maging inspirational. Ayun, nakakatuwa. And yeah,
marami pa rin mababait sa mundo, guys. Totoo. Correct. Nakakatuwa naman. Thank you so much for your time. Oo naman, Diyos ko, ano ka ba? Grabe. Magiging party ka na ng party ka na ng, syempre ng buhay ko na. Yes. Whether you like it or not, di ba? Pero di ba parang hindi na parang masayang party ka na. Yes. At saka ito yung mga hindi inaasahan na, bigyan nyo, sa social media lang kami nag-uusap Yes. before, hanggang sa nagkita na kami na talagang, alam mo, iisa lang kami ng goal, pareho kaming jolly. Yun, minsan na lang itong makakita ng mga ganitong opportunity, di ba? Na hindi mo iniisip na may magiging friend ka sa ibang bansa, na every time na pupunta ka dito, for sure, alam mo na kung sinong kikitain mo. Yes. Saka, ang sarap sa pakiramdam lang din na even though na alam mo na meron ka ng pangalan sa industriya, di ba? Hindi mo nakakalimutan na pansinin ang mga katulad namin, di ba? And I hope na naging masaya ka sa stay mo dito sa Sobra. Malaysia. As in, yes, since parang last 2 days na natin or last 2 vlogs na natin, sobrang nag-enjoy ako. And sobrang thankful ako kay Brian at Chan at kay Ems kasi sila talaga yung nag-tour sa akin. Kung hindi nila ako tinur, nasa hotel lang ako. Correct. At kung wala akong nakilala at hindi ko nakilala si Brian, wala akong makikitang ganito na hindi magbabago yung perception ko sa Malaysia. Sobrang ganda ng Malaysia, guys. Iba rin ang tao, iba rin ang lugar. Mababait ang mga lokal, guys. Iba. Safe na safe dito. Alisin natin yung mindset natin na baka hindi safe dito kasi nga more on Muslim country. Pero i-try nyo muna, experience nyo muna. Ganun. Thank you so much for your time. Welcome! Ayan. So yun lang, guys. O, diba? Diba? Nakakatuwa. O, di ba? Pupunta pa tayo doon sa isang spot. Sige.